Ako po si Emmanuel Vergara, 26 years old po at nakatira po sa Bacoor City, Cavite. Sa totoo lang po, bago po ako mag-college, hindi ko po talaga alam yung kukunin ko. Pero ay gawa nung high school po kasi medyo nahihilig po ako sa laro, ganon. Tapos parang nakikurious din po ako kung paano gumagana yung mga bagay-bagay po na nilalaro ko sa computer. Kaya doon po ako na-inspire na kunin po yung computer science po na kurso po. Tapos, ayun po, siguro po nung first year at second year, ang pinaka-struggle ko po nun sa pag-aaral po is wala po akong laptop nun na sarili. Natanggal po kasi sa trabaho si daddy nun, which is naging struggle po sa akin kasi para po makagawa ako ng mga projects or assignments po namin, minsan sa comshop pa po ako gumagawa. Sa totoo lang, yung time na yun talaga gustong-gusto ko pumasok sa trabaho kasi ayun po, kasi nakikita ko rin po yung struggle nila mami, nila daddy po pagdating po sa financial kasi may mga times nga po nakikita ko si mami parang umiiyak po dahil talagang may mga pagkakataon na hindi niya na po alam kung saan mangutang or manghihiram po ng pera. Awa tulong ng Diyos naman po, after ko po makatapos ng college, nag-apply po ako sa mga iba't ibang companies po ng IT. Bali, tumagal din po ako ng 3 months noon sa paghahanap po ng trabaho kasi talagang sa IT field po kasi mataas din po ang competition kumbaga kasi marami din po ang gumagraduate ng IT. Ayun, awa tulong ng Diyos po, nakapasok po ako dito sa company ko po nga pinagtatrabahoan ko po ngayon. Ayun po, gumigising po ako ng maaga, sobrang aga po kasi ang unang naging office po namin noon sa BGC sa Taguig po. Kumbaga kung halimbawa 8 o'clock po nasa office na ako, dapat 5 o'clock pa lang nasa biyahe na po ako. Siguro po pinaka-struggle ko po is kasi sa nature ng trabaho po namin, kumbaga depende po sa magiging project namin kung gaano kahirap po yung gagawin. Although may mga times po na medyo madali, medyo chill lang po yung trabaho, pero may mga times po talaga na parang di mo na alam yung gagawin, parang feel mo mababaliw ka na talaga, parang sobrang taas po ng level ng stress. Kaya yun po, may mga times na parang gusto pong sumuko, pero syempre ang pinaka-ano ko po kasi doon talaga yung kung ano rin po yung reason ko kung bakit nagtrabaho, which is yung makabahagi po or makatulong po sa financial sa parents ko po. Siguro po ang pinaka pagkakaiba po, unang-una syempre po nakatulong na po ako sa mga bayarin po sa bahay, tulong. Katuwang po ako ng tatay ko sa mga pagbayad po sa mga bills po namin, sa mga pangailangan po namin, sa pagkain. Ayun po, tulong ng Diyos din po. Sa sarili ko naman po, nakabili na rin po ko ng mga ibang gadgets po, katulad po ng cellphone, ganun po, kasi na kailangan ko din naman po sa trabaho. Isa na rin po doon yung sa pagpapaaral po doon sa kapatid ko po na bunso. Bali, ayun po, tulong ng Diyos. After ilang years po ng pag-aaral, nakatapos po siya this year po ng kursong nursing, tapos tulong ng Diyos po, pasado naman po siya sa board. Ayun po, medyo naging struggle din po kasi marami po kami naging gastos din dahil nga po dun sa review center po niya at saka dun po sa mga kailangan po nila kasi sa nursing po marami po silang binibiling gamit din. Tulong ng Diyos, naging kabahagi po or katuwang po ako ng tatay ko dun sa mga gastusin po na yun. 5 years na po ako tulong ng Diyos po. Siyempre po sobrang saya kasi hindi ko na rin po masyadong nakikitang nahihirapan si mami na kumbaga namamblema ko saan po mangungutang. Ang pinaka-goal ko po, kaya ko po tulong natitiis po is siyempre unang-una po yung pamilya ko po. Kasi sila rin po talaga yung rason kung bakit din po ako nagtatrabaho para makatulong po ako sa kanila. Tsaka siyempre po pati rin po yung mga obligations ko dun po sa church na makatugon po ko doon. At ayun po, pati rin po yung mga pangangailangan ko rin po na pansarili. Unang-una po siguro, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos is yung araw-araw po na lakas na ipinagkakaloob po niya sa akin. Kasi kung wala po talaga yon, baka matagal na rin po talaga akong nag-give up din po sa mga problema. Bali, ayun po, ang may papayo ko po sa mga kabataan is magsikap lang po sila sa pag-aaral kahit mahirap kasi kapag nagkaroon po tayo ng trabaho, unang-una po nating huwag kalimutan is yung pagtulong po sa mga parents po natin kasi although hindi po nila tayo inoobliga, isang malaking bagay po na makatugon po tayo or makatulong po tayo sa ating mga magulang po, sa ating pamilya. Ipagtiwala sa Diyos ang ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga. Laban lang!